A lot of people there already now. Earlier, we were showing you a couple of people who are actually pro-Duterte loyalists, but what you're seeing right now are anti-Marcos protesters. Earlier, we also showed a couple of them in Quezon City. Right now, again, this is live in Mendiola, and later on, we will be showing you more protesters expected in the People Power Monument. So we will be showing you that throughout the day. Now, this is the People Power Monument. As you can see, not a lot of people converged there yet, but this is the area we're expecting to have protesters later on in the afternoon. Again, we will be showing you that live throughout the day here in CNN Philippines. Massive protests are expected in different areas today. Again, we showed you earlier Quezon City. We showed you earlier people in Mendiola. And later expected will be protesters as well in People Power Monument. Anti-Marcos rallies are happening both here in the country and abroad. Again, their centers are the People Power Monument in Quezon City and Mendiola in Manila. Protests will also happen in Cebu, Legazpi City in Albay, and Lucena City in Quezon. Filipinos in Canada are staging their own rallies in front of the Philippine Consulate in Vancouver. In the U.S., Filipinos will also hold protests in San Francisco, California, New York, and Chicago, Illinois. A group of Filipinos in Edinburgh, Scotland are also joining the protests. The Transport Department is seeking emergency powers for the President to help solve the country's traffic mess. But House Speaker Pantaleon Alvarez tells Pinky Webb on The Source some Transport Undersecretary should resign because of poor performance. The problem is with DOTR. It's not with us. Kasi dun sa committee hearing, tinanong sila, what are your plans? How will you address the traffic problem? Wala. So, we cannot give them that blanket authority. Wala kang plano, anong gagawin natin? Di ba? I mean, we will give you an emergency power, let's say for 2 years. Tapos, ngayon wala kang plano. Hindi naman siguro tama. Catch the full interview on The Source. The replay airs at 2 p.m. and 7:30 p.m. Updates will be back at 2 p.m. I'm Claudine Trillo. Stay tuned for Balitaan at 12 noon. Good morning. Ito ang Balitaan sa CNN Philippines. Ako si Pinky Webb. Ang mga balita ngayon, malawakang kilos protesta laban sa Marcos burial, isinasagawa ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Malaking bahagi ng Butig, Lanao del Sur, nabawi na ng mga otoridad mula sa Maute Group. At ilang mga opisyal ng Transportation Department pinagbibitiw sa pwesto ni Speaker Pantaleon Alvarez. Magandang tanghali sa paggunita ng ika-153 kapanganakan ng bayaning si Andres Bonifacio. Kabi-kabilang kilos protesta ang nakakasa para ipakita ang pagtutol sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Nakatutok ang CNN Philippines sa mga lugar kung saan magtitipon ang mga nagpoprotesta. Nasa People Power Monument sa Quezon City ang aming senior correspondent na si Ruth Cabal. Nasa Maynila naman si Trisha Terada at Anjo Alemario. Mula pa kagabi nagkaroon ng tinatawag na Occupy libingan ng mga bayani. Mahigit 100 tao ang nagtipon-tipon at natulog sa labas ng gate ng libingan ng mga bayani bilang pagtutol sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ayon sa kanila, hindi sila titigil hanggat hindi inaalis si Marcos sa libingan ng mga bayani. Alamin natin ang latest mula kay Trisha Terada. Trisha. Pinky, mula libingan ng mga bayani at liwasang Bonifacio, sinalubong ng grupong Block Marcos ang mga miyembro ng Sanlakas at samahan ng iba't ibang mga manggagawa sa P. Burgos Mehan Garden. Ngayon, dito sa mas malaking grupo na to, kapansin-pansin na maraming bata ang nakisali. May iba na napasama dahil walang mapag-iwanan yung kanilang mga nanay at ang iba ay kusang loob na nakilahok para raw ipaglaban yung karapatan nila bilang mga bata, lalong-lalo na yung karapatan nila sa edukasyon. Paliwanag din
San Lakas Secretary General Aaron Pedrosa, ang mga batang ito yung magmamana ng kanilang mga pinaglalaban. Mainam umano na sa murang edad ay mamulat na sila. Ngayon, bukod dun sa pagtulig sa pagkakalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, ay nananawagan din ng mga grupo ng manggagawa at estudyante sa Administrasyon Duterte para singilin ang pagbabagong ipinangako nito. Ngayon gumawa rin yung mga rallyista ng kabaong at mukha ni Marcos kasama ang mga karapatan nilang nakasulat sa iba't ibang karatula na mistula umanong nilibing din ayon kay Pedrosa. Ngayon ay nandito nga tayo sa Menjola kung saan nagtungo yung grupo ng San Lakas at Block Marcos Movement, at mula rito sa Menjola ay pupunta na sila sa People Power Monument. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Trisha Terada, nag-uulat. Dumako naman tayo sa People Power Monument kung saan magtitipon-tipon din mamayang hapon ang mga nagpoprotesta sa naging paglibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Naroon na aming senior correspondent na si Ruth Cabal. Ruth, may mga nagpupunta na ba dyan ngayon? Pinky, alas 4 ng hapon pa ang simula ng programa dito sa People Power Monument, ang Coalition Against Marcos Burial. Pero ngayon pa lang ay bantay sarado na nga itong lugar. Maaga pa lang ay nakapwesto na ang mga tauhan ng PNP at ng MMDA at ng Bureau of Fire Protection. Yan ay para magbantay nga dito sa gagawing programa ng Coalition Against Marcos Burial at nalibingan ng mga bayani. Nakaset up na rin yung kanilang stage dito. Ayon sa isa sa mga organizer na si Susan Tagle, alas 4 ng hapon pa ang simula ng programa, pero mas maaga ay inaasahan na nila na darating yung mga lalahok dito katulad ng mga grupo ng martial law survivors, mga kabataan mula sa iba't ibang universidad at ang mga kinatawan ng iba't ibang sektor. Kasama rin ang mga petitioner kontra sa paglibing ng dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Isa na rito ang grupo ni Representative Edsel Lagman na naghain na ng motion para ma-exhume o hukayin ang labi ng dating Pangulo. Nasa 10,000 to 15,000 daw ang inaasahan nila na darating dito. Magkakaroon ng speeches at pagtatanghal ng iba't ibang banda, ng mga artist tulad nila Gary Granada, Bayang Barrios. At Pinky, sa mga oras na ito, ang inyong nakikita ay yan yung live na kuha dito sa White Plains Avenue at bahagyang sinarado yung bahagi dito sa papalapit sa corner ng EDSA kasi nandito nakaset up yung kanilang stage. Pero sa mga oras nito, Pinky, ay mabilis pa naman ang daloy ng trapiko. Yan ang latest, Pinky. Maraming salamat, Ruth Cabal, nag-uulat. Nasa Mendiola naman si Anjo Alimario kung saan nagtitipon ng ilang militanteng grupo. Anjo, kamusta naman ang sitwasyon dyan? Pinky, kakatapos nga lang nitong naging programa nitong mga pro-Duterte groups dito sa may harap mismo ng Mendiola. At hindi sila nag-iisa dito. Kasama nga nila itong mga anti-Marcos groups na ngayon ay nagtitingan dito sa may Mendiola kung saan nga ay maganda yung nag-iusapan nila, Pinky, kanina, no? Hayaan daw muna nilang matapos itong programa nitong mga pro-Duterte groups bago sila umabante dito sa may unahan ng Mendiola. At nagawa nga ito. At tinanong ko nga direkta kay Abin Dalhani, presidente nito PDP laban NCR, kung bakit ngayon ba nila ginawa itong pro-Duterte gathering na sa mismong araw nitong anti-Marcos protest. Ang maliwanag ni Habadin sa atin ay ito daw ay walang kinalaman sa Marcos burial, kundi ito ay isang pagkilala sa mga nagawang accomplishment ni Pangulong Duterte mula nung siya ay nahalal. At sabi niya nga pa sa atin ay bawal daw sa mga speaker na magsalita ng patungkol sa Marcos burial ngayong araw sa kanilang programa nitong mga pro-Duterte group. At isa nga sa nagsalita ay itong si dating Governor E.R. Ejercito at narito ang kanyang naging pahayag. Kung ikukumpara po natin ang mga nagawa ni Ninoy Aquino, nagawa ni Cory Aquino at nagawa ni Noynoy Aquino, mas malaki di hamak ang accomplishment in terms of security, peace and order, agriculture, healthcare services, pati na rin sa livelihood at infrastructure projects si Pangulong Ferdinand Marcos. If Rodrigo Duterte will be the best Philippine president, Noynoy Aquino is the worst Philippine president. Lahat ay nagagamot. Pero Pinky, dito naman sa hanay ng mga anti-Marcos groups ay lutang na lutang yung kanilang mensahe para ngayong araw na ito. Ito ay para bigyan ng hustisya itong mga naging biktima ng martial law. At hindi lang yan, ay
panawagan din nila kay Pangulong Duterte na wakasan na itong kontraktualisasyon mula yan dito sa mga iba't ibang labor groups na nagtipon-tipon ngayon dito sa Medjola, bagay na ipinangako ni Pangulong Duterte. Pinky? Maraming salamat din sa iyo, Anjo Mario, nag-uulat. Kabi-kabila rin ang mga protesta sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Bukod sa Mendiola, sa Maynila at People Power Monument sa Quezon City, may mga pagkilos din sa Cebu, Legazpi City sa Albay, at Lucena City sa Quezon. Magtitipon din ang mga Pilipino sa harap ng Philippine Consulate sa Vancouver, Canada. Sa Amerika, magkakaroon ng mga protesta sa San Francisco, California, New York at Chicago, Illinois. Pati ang grupo ng mga Pilipino sa Edinburgh, Scotland, magsasagawa rin ng kilos protesta. Nag-resign ang hepe ng National Historical Commission na si Maria Sereno Diokno bilang protesta sa libing ni dating Pangulong Marcos. Sa isang pahayag, binatikos ni Diokno si Pangulong Rodrigo Duterte pati na ang Korte Suprema. Sabi ni Diokno, pinili niya ang tamang panig ng kasaysayan na tila binaliwala ng Pangulo. Giit niya, mali ang desisyon ng Korte Suprema na ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Anya, tila nawala ng saysay ang pinaglabang kalayaan noong martial law. Ayon sa Malacanang, nirerespeto nila ang desisyon ni Diokno. Si Diokno ay anak ng nationalist na si Jose Diokno na isang leader ng opposition na nakulong noong kasagsagan ng pamumuno ni Marcos. Matapos mag-resign ni Diokno, inanunsyo rin ng NHCP Commissioner Francis Geologo na nagbitiw na rin siya sa pwesto. Binigyan ng 10 araw ng Korte Suprema ang public at private respondents na sagutin ang motion for reconsideration na inihain sa libing ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Inihiling ng petitioners na sina Albay Representative Edsel Lagman at dating Bayan Muna Party List Representative sa Turo Campo na baliktarin ang naunang desisyon ng Korte. Pinapasagot din ang respondents sa motion for contempt dahil sa biglaang pagpapalibing kay Marcos. The court also directed that the petition for contempt of court filed by counsel for petitioners Ocampo et al. Be renumbered and consolidated with these cases after payment by petitioners of the corresponding docket and filing fees. Kahapon naghain din ng motion for reconsideration si Senador Laila de Lima. Anya, isang malaking pagkakamali ang Marcos burial sa libingan ng mga bayani at nagbabala sa posibleng maging masamang epekto nito. Ginugunita ngayon ang ika-153 kaarawan ni Gat Andres Bonifacio. Nakilala si Bonifacio bilang isang magiting na leader ng revolusyon, pero hindi batid ng karamihan na malaki rin ang kontribusyon ni Bonifacio sa larangan ng panitikan o masining na pagsusulat. Narito ang ilan sa kanyang obra. Supremo at isang magiting na tipunin. Ganito kinilala ng makabagong henerasyon si Gat Andres Bonifacio. Sa kanyang buong pusong pakikipaglaban para sa bayan, ang kanyang buhay, isa sa pinakamakulay na kwento sa kasaysayan. Subalit sa likod ng kanyang matapang na kanyang walang humpay na pakikibaka, nagtatago ang isang tunay na makata. Sa kanyang tulang pag-ibig sa tinubuang lupa, inilarawan ni Bonifacio ang kanyang labis na pagmamahal sa bansa. Dito niya rin inilahad ang nilalaman ng kanyang puso sa gitna ng revolusyon. Si Bonifacio rin ang may akda ng dekalogo o ang listahan ng mga tuntunin o batas na dapat gawin ng mga anak ng bayan. Ang kanyang akda naman na ang dapat mabatid ng mga Tagalog ay nagsasalaysay ng buhay ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila. At ang tulang tapunan ng lingap ay sumasalamin sa kanyang bayan na hindi nawawalan ng pag-asa. Mahigit 100 taon man ang lumipas, tila ba inilalahad pa rin ng mga akda ni Andres Bonifacio ang tunay na kalagayan ng bayan. Kung maaari lamang niyang isulat at gawing tula ang lahat ng nagaganap sa kasalukuyan, ano kaya ang sasabihin nito? Tristan Udalo, CNN Philippines.
Drug lord na si Kerwin Espinosa hindi umaatras sa kanyang mga naunang testimonya ayon sa kanyang abogado. Yan sa pagbabalik ng balitaan sa CNN Philippines. RFID is now ETC. Experience the same tollway convenience with the electronic or ETC. No new stickers needed. Travel hassle-free to South even with your existing RFID tags. Reload your accounts at these establishments or drive to any of the following sites for installation. Visit the Skyway RFID website for more details. This is the Petron difference. Petron fuels give you better engine protection, better mileage, and better power. Because Petron knows you deserve only the best. The best ever TJ moments with the family. Wow, TJ! Lumalabas kapag may tenderness at juiciness. Sarap! Love you, Mom! From the #1 hot dog sa bawat kagat, best ever TJ Sarap. Bata pa ako, paborito ko na to. Favorite natin na. Sarap maging bata, lalo't pagkasama sila. The #1 hot dog, Pure Foods Tender Juicy Hot Dog. Kids forever. Ang pinaka-tender, pinaka-juicy, at pinaka-masarap na tender juicy hotdog, lalo pang pinasarap. Ngayon, high protein na para mas masigla. The best hotdog, tender juicy hotdog. Nagbabalik ang balitaan dito sa CNN Philippines. Natuloy ang biyahe ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lanao del Sur kahit painatake ng Maute Group ang kanyang advance party kahapon. Siya mang nasugatan sa naging pag-atake. Nasa Lanao del Sur ang aming senior correspondent na si David Santos. David, anong oras dumating ang presidente dyan? Bago yan, Pinky, bibigyan mo lang ng update, no? Nice naging pananambang o ambush kahapon, no? Ito'y matapos nga kumalat ang mga balibalitang stage o gawa-gawa lang ito. Well, mariing pinapulaanan ito ng militar ngayong araw. Pawang propaganda at paninira lang daw. Yan ang naging tugon ni Colonel Roselier Murillo, ang commander ng 103rd Army Brigade sa mga ulat na kumalat sa social media. Kanina kasi nakausap natin ng ilang mga residente sa Barangay Emi sa Marawi City, yung lugar na pinangyarihan ng ambush kahapon, at sila din duda sa naging kwentong militar. Nasaksihan mismo ni Barangay Tanod Abdullah Pascan ang insidente at anya, wala naman siyang napansin na may kalaban ang mga sundalo. Hindi rin siya naniniwala na ang teroristang grupo na Maute ang nasa likod ng insidente dahil ay sarado naman umano ang kanilang komunidad laban sa mga masasamang elemento. Now, ilang residente ang barangay ang nagsabi na malabo ay natake ang militar halos at ang tapat sa isang national highway na dinadaanan din ng maraming tao. Na ayon sa 103rd Army Brigade, pinasabugan muna ng improvised explosive device o IED ang convoy bago ito pinaulanan ng bala. 9 na sundalo ang sugatan. Kanila mga miyembro ng Presidential Security Group o PSG o mga cloak-in na security o bantay ng Pangulo. Na karamihan sa kanila, Pinky, nagpapagamot na ngayon sa Cagayan de Oro City. Yan ang iniisang bibisit doon. Samantala, malaking bahagi pa rin na, Pinky, ng bayan ng Butig kung saan naroon tayo ngayon. Ang sabi ng militar ay kanilang nabawi. Ito ay matapos asakupin ng mga teroristang grupong Maute noong nakaraang linggo. Ayon kay Murillo, 2/3 ng sentro ng Butig na kontrol ng militar, pero patuloy pa rin ang bakbakan sa lugar habang nagbiwid umatras umano ang mga sa kabundugang bahagi ng Lanao del Sur.
Maraming salamat, David Santos, nag-uulat. Nanawagan ng pulisya sa publiko na makipagtulungan para mahuli ang nag-iwan ng IED malapit sa US Embassy. Kahapon, inilabas ng pulisya ang composite sketch ng suspect ayon sa mga otoridad. May tangkad na 5 feet 5 inches, katamtaman ng pangangatawan, kayumanggi ang balat at nasa 44 hanggang 45 taong gulang ang lalaki. Sinabi ng mga testigo, nakita nila ang lalaki na sumakay ng taxi pagkatapos iwan ang kahina-hinalang gamit sa daan. Sinusuri na rin ng pulisya ang surveillance footage malapit po sa US Embassy. Panahon na para magbitiw sa pwesto ang ilang transportation undersecretaries dahil hindi maganda ang kanilang naging performance. Ito ang giniit ni Speaker Pantaleon Alvarez sa panayam sa The Source. Humihingi ang Transport Department ng emergency powers para sa Pangulo para malutas ang problema sa trapiko. The problem is with DOTR. It's not with us. Kasi dun sa committee hearing, tinanong sila, what are your plans? How will you address the traffic problem? Wala. So, we cannot give them that blanket authority. Kung wala kang plano, anong gagawin natin? Di ba? I mean, we will give you an emergency power, let's say for 2 years. Tapos, ngayon wala kang plano. Hindi naman siguro tama. Sa usapin naman ng investigasyon ng mababang kapulungan ng Kongreso sa Bilibid drug trade, inihayag ni Alvarez na humingi na siya ng paumanhin sa ilang mga naging katanungan ng kongresista. Paliwanag niya, layon lamang ng mga katanungan na ipakita kung sino talaga si Senador Laila de Lima. Hindi naman kaysa umabuso, because ganito yung sitwasyon. Here is a woman who pretends to be clean. And pinoportray niya yung sarili niya as graft buster, crime buster, yung talagang siya, yung malinis. No? So, how do you demolish her credibility? So, dapat palabasin mo yung what kind of a person is she? Ano yung pagkatao niya? So, kailangan malaman niya ng sambayanan. Please wait for the approval. Mapapanood muli ang The Source mamayang alas 2 ng hapon at alas 7:30 ng gabi. Nilinaw ng abogado ng hinihinalang drug lord na si Kerwin Espinosa na hindi umaatras ang kanyang kliyente sa naunang pahayag nito kay Albuera Leyte Police Chief Jovi Espenido. Sa liham ni Kerwin na ipinadala sa kanyang abogado, sinabi niya na si Espenido ang tumawag sa kanya, kaya may koneksyon siya kay dating Justice Secretary at ngayon Senador Laila de Lima. Humingi niya ng 5% si Espenido mula sa mga nabenta nilang property at meron din silang video para patunayan ito. Nauna nang sinabi ni PNP Chief Ronald De La Rosa na binabawi na ni Kerwin ang mga naging pahayag nito laban kay Espenido dahil matinu umanong pulis ito. Dahil dito wala munang aksyong gagawin si De La Rosa laban kay Espenido. Kausapin natin si Attorney Lailani Villarino, ang abogado ni Kerwin Espinosa. Attorney, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Miss Webb. Opo, ano ho ba ang sinabi ho ba talaga ni Kerwin? Binawi niya ba yung kay Espenido o siya'y nananatili at sinasabing yun pa rin ang kanyang unang naging pahayag tungkol kay Espenido, Attorney? Unang-una po, gusto ko lang linawin na na-misquote lang si General De La Rosa. Hindi naman talaga niya sinabi dun sa press conference niya na nag-backtrack si Kerwin. Ang nangyari kasi, nag-usap sila ni Kerwin at tinatanong talaga niya kung ano ba talaga itong si Inspector Espenido, kung tumatanggap ba talaga ng drug money sa kanya. However po, diba kung napansin nyo, nung Senate hearing at saka doon din sa affidavit ni Kerwin, never na-mention ni Kerwin na nagbigay siya ng drug money kay Inspector Espenido. So from the very start, walang allegation si Kerwin tungkol doon sa pagtanggap or pagbigay ng drug
money kay Inspector Espinido. Iba po yung issue ng ni Kerwin Espinosa at saka yung mga kapatid niya tungkol kay Espinido po. So, kung sinasabi yung nag-backtrack, mali po yung term ng media noon eh. Hindi yung sinabi ni General De La Rosa. Kaya nagulat din kami nung lumabas yun. Okay. Yung para lang clarify lang yata ni General De La Rosa kung ano ba talaga tumanggap pa to o hindi. Okay. Yun lang. Pero as we said, wala naman nakalagay dun sa affidavit. So there was really nothing to take back in the first place. So ganito na lang, attorney. Yung sinasabi ho ba, ganito na lang. Si Espinido ho ba ay tumanggap ng drug money kay Kerwin? Ang sagot mo, hindi. Hindi siya tumanggap, hindi rin nag-offer si Kerwin sa kanya. Ang pangalawang tanong po, attorney, si Espinido ho ba ang naging bridge o tulay para kay Kerwin at kay Senador Laila de Lima? Yes, according to Kerwin, siya yun ang tumawag sa kanya noong August 2015 na pagkatapos nung mag-dive siya doon sa Anilao, Batangas, at sinabi sa kanya ni Inspector Espinido may katawag sa kanya na driver bodyguard daw ni Ma'am Leila. Okay. It was through Inspector Espinido po na nag-facilitate na mag-connect si Kerwin kay Ronnie Dayan. Kay Dayan. Okay. Opo. Nagkaroon ho ba ng pagkakataon na tumanggap ng pera si Espinido kay Kerwin Espinosa? Yung pagtanggap ng pera, meron po siyang binigay twice yata. Pero donation yun sa church ni Inspector Espinido. Okay. Yung nasa krame pa rin ho ba si Kerwin ngayon? Under po siya sa custody ng PNP. Opo. Pero nandyan na ho ba siya? Pasok na ho ba siya sa Witness Protection Program? Ma'am, hinihintay po namin yung commitment order from the court. So, kung meron ng commitment order from the court na dito siya i-commit sa Manila, whether it's in PNP or NBI, then mag-start na yun yung process ng WPP. Paano naman po yung sinasabi ng iba o napansin ng marami na iba po yung naging testimonya ni Kerwin laban naman doon sa naging testimonya ni Ronnie Dayan. Si Kerwin po sinabi nagbigay ng pera noong taong 2015 hanggang 2016. Ang sabi naman po ni Dayan ay ang pagtanggap daw ng pera ay 2014. Okay. Yung sa discrepancy po ng date, Kerwin is still standing by in his testimony na 2015 yun. Kung susuriin nyo talagang mabuti, the money that was collected from Kerwin by Ronnie Dayan was supposed to be para to finance the candidacy of then Secretary de Lima, di ba? Secretary de Lima declared her candidacy for Senate sometime August of 2015. So paano magbigay si Kerwin ng money ng 2014? Hindi pa nag-declare si Secretary de Lima na tatakbo siya bilang senador, di ba? Opo. So makikita mo yun yung Opo, pero attorney, ang sinasabi naman po ni Ronnie Dayan, noong taong 2015 na supposedly nagbigay si Kerwin ng pera kay Dayan para kay Senador Laila de Lima, wala na daw ho siya, hindi na siya empleyado ni Secretary Laila de Lima then. Well, wala ko kaming knowledge dyan kung hanggang kailan siya naging empleyado ni Secretary de Lima or sa DOJ for that matter. It's Ronnie Dayan's burden of proof na kung nailalabas na talaga na wala na siya nung ngayon. But that doesn't mean na kung wala na sa Secretary de Lima, hindi yun ibig sabihin na hindi posibleng magkita pa rin sila ni Kerwin or mangungulat na siya yun, mga time na yun. Maraming salamat, Attorney Lailani Villarino, abogado po ni Kerwin Espinosa. Kapapasok lang po na balita, kinumpirma ng polis na nahuli na ang suspect na nag-iwan ng IED sa US Embassy. Inuulit po namin, yung pong suspect na nag-iwan ng improvised explosive device ay sinasabing nahuli na. Kanina lamang po dito sa aming programa ay inilabas ng pulisya at pinakita po namin sa inyo ang sinasabing ang artist sketch ng suspect. At ngayon lamang kapapasok na balita, nahuli na daw po ang suspect. Ang sinabi po ng pulis sa isang
press briefing kasama po si PNP Chief General, Director General Ronald De La Rosa, ay iniwan daw po ang IED halos 100 metro ang layo mula sa US Embassy. Bibigyan po namin kayo ng karagdagang detalye ukol dito maya-maya lamang. Magbabalik ang balitaan. This breaking news was brought to you by Primera Light Brandy. Tamang swabe, swabing tama. Sa lahat ng ginagawa ko, I live by 2 words. Tamang swabe. Sa trabaho, maayos. God! Sa pagdala sa sarili, maginoo. Sa buhay, may amor. Yan ang tamang swabe. At matapos ang mga araw ko na tamang swabe, Iisa lang ang hanap ko. Swabing tama ng Primera Light Brandy. Para sa akin, ito ang inuming walang sabit. pangako ko sa'yo. Primera Light Brandy. Tamang swabe, swabing tama. Drink responsibly. Maghaharap mamaya ang Ateneo Blue Eagles at FEU Tamaraws para sa huling pwesto sa UAAP Men's Basketball Finals. Maglalaban ang mga koponan ng Ateneo at FEU mamayang alas 4 ng hapon sa Smart Araneta Coliseum. Ang mananalo ang haharap sa De La Salle Green Archers sa Championship Series. Itinuturing na biyaya ng singer-actress na si Janela Salvador ang pagkakapili sa kanya na kumanta ng theme song ng Disney animated film na Moana. Isa si Janela sa 5 singers mula sa Southeast Asia na kumanta ng How Far I'll Go. Mula nang ilabas ang music video ni Janela noong nakaraang linggo sa YouTube, umani na ito ng mahigit 2.5 milyong views. Sa premiere night ng pelikula nitong weekend, sinabi ng singer-actress sa CNN Philippines na nakikita niya ang kanyang sarili sa pinakabagong Disney princess na si Moana. At mapapanood ang Moana simula ngayong araw. Susunod, paggunita ng Bonifacio Day ngayong araw, trending sa social media. Alamin ang mga saloobin ng netizens sa pagbabalik ng balitaan sa CNN Philippines. Usap-usapan ngayon sa social media ang paggunita sa ika-153 kaarawan ni Andres Bonifacio. Trending sa Twitter ang hashtag Bonifacio Day at Supremo na bansag kay Bonifacio. Para kay Victor Diola, kadalasan nating binabaliwala ang kasaysayan. Pero kung wala ito, hindi natin matatamasa ang kalayaan natin ngayon. Nagpasalamat naman ang Twitter user na si Darlene kay Bonifacio para sa pakikipaglaban niya para makamtan ang kalayaan. Anya mananatili sa puso ng mga Pilipino ang mga ginawang sakripisyo ng Supremo. At yan ang kabuuan ng balitaan ngayong Miyerkules, November 30, 2016. Ako po si Pinky Webb. Hanggang bukas. Magandang tanghali. Mayong hapon, gikan sa CNN Philippines, ako si June Tariman. Ani ang mga nagunang balita, lukop nasod. Midayon kayo bisita si Presidente Duterte dito sa Lanao del Sur, taliwa sa hulga sa seguridad. Dungan sa Bonifacio Day, gihimusab ang anti-Marcos protest sa lain-laing japit sa nasod. O dito sa North Cotabato, nagpailang caretaker sa Marcos Wealth, misaad og minilyong benepisyo ato sa mga ipang-recruit nga sakop. Mudayon ang Presidente pagbisita sa Lanao del Sur karong adlaw bisan sa nahitabong pag-atake sa iyang security team. Sa iyang pamahayag kagahapon, gibaliwala ni Presidente Rodrigo Duterte ang abiso pag-uswag una sa iyang biyahe. Ano ang pamahayag sa Presidente? I'm going there. I'm going there because I'm just simply going there. The advice was to postpone. I said, no, I'll go there. And if possible, take the same route. Kung hindi ako lulusot, nandiyan naman. That's why we have a Vice President. Leni Robredo. And you can have a gentle president also in exchange for the discourteous mouth. Gitak na alas 11 kaganinang buntag ang pagbisita sa Presidente sa Tactical Command Post sa 103rd Brigade dito sa Butig alang sa briefing. Gisalikway sab si Commander sa 103rd Brigade, Colonel Roseler Murillo, ang istorya sa social
Media Network nga walay ambush nga nahitabo kagahapon. Gingon nini nga tinuod ang pagpangatake ug dunay pagani nakasaksi sa hitabo. Hinuon dili pa matino unsang grupo ang responsable niini. 5 sa siyam nga nasamdan sa ambush kagahapon dito sa Marawi City gidala ngadto sa Military Hospital, sa Fort ID ug sa pribadong ospital sa Cagayan de Oro City. Usa nini gingong critical ang kondisyon tungod sa pinusilan sa liog. Gitakda silang bisitahan sa presidente ning mga orasa. Nagdumili ang militar sa pagtawag sa ambush kagahapon nga failure of intelligence kung kapakya sa pagpugong nga kinimahit. Tabo, gisusi karon sa mga expert kung unsang klase sa bomba ang gigamit pag-atake sa convoy sa Presidential Security Group samtang gipangita pasab ang mga responsable sa pag-atake. Gipasabot sa militar nga nung wala nila mapugni ang pagpangatake sa convoy nga mo'y advance party sa pagbisita ni Presidente Duterte karong adlaw dito sa Lanao del Sur. Hindi ko sinasabing failure sa intelligence. Siguro malaki kasi area no. Tapos yun nga matindi yung sympathizers nila. Kaya talagang sumingit nila. Posibleng mulanat pa og pipila ka adlaw o kahabulan ang panagsangka dito sa lungsod sa Butig, Lanao del Sur tali sa militar ug mga sakop sa Mautic Group. Ulahing kasayuran gikan sa militar nag-ingon nga nakuha nagbalik sa militar ang 2/3 sa lungsod sa Butig nga unang giokupa sa Mautic Group. Gingon nangatras sa sabang grupo unang giokupa sa Mautic Group ang gi-abandon nga mga structures sa lungsod sukad nitong November 24. Giangkon sa usa ka opisyal sa army nga nakabintaha ang grupo sa Mauti apan mipatigbabaw gihapon ang puwersa sa kagamhanan. 21 na kasundalo ang samaran samtang daghan ang iyong napatay sa habig sa grupo. Kaya naman namin ang kalaban. Yun nga lang, naka-advantage sila. Tapos yung pag-clearing operation, yun yung nahira, yung kailangan talaga ng time sa pag-clear. Suportado ni ARMM Governor Mujib Hataman ang pagbukod sa militar sa mga sakop sa Mautic Group dito sa Lanao. Alang ni Hataman, naghatag kanila sa ARMM ug labad sa ulo ang grupo sa Mauti. Sakop sa Autonomous Region ang Lanao del Sur diin nakabase ang Mautic Group. Matod sa ni Hataman, imposible ang paghimo og peace negotiations tali sa mga terrorist group sama sa Mauti. Miuyon si Hataman sa gihimo aksyon sa presidente pagpalig-on sa operasyon batok sa mga terorista. Pero tingin ko tama din yung desisyon at policy directive ni Presidente na dapat talaga intensify yung law enforcement against this group from expanding. Ang Mauti Group gipanguluhan sa mga sakop sa pamilyang Mauti nga nanimuyo sa lungsod sa Butig, Lanao del Sur. Kini maong chart gikan sa 103rd Infantry Brigade nga nakuha sa CNN Philippines sa karong tuiga, nagpakita sa mga sakop sa pamilyang Mauti nga nangulo sa grupo. Gila sila si Ominta o Kayamura Mauti nga mga facilitator sa grupo kinsa nasikop sa nasantang pagpamumba sa Zamboanga niadtong Agosto. Ang magsong Omar o Abdullah Mauti mao karoy giilang leaders sa grupo. Gitaho sa militar nga napatay si Omar sa Pero apan pipilagaadlaw mipatimaw kini. Nakita si Abdullah sa usa ka video nga gi-upload sa internet sa miaging bulan. Mga kanis sakop sa Moro Islamic Liberation Front ang magsuong Mauti. Dito sa Capual Island, Omar, Sulu Province, napatay sa mga sakop sa Joint Task Force Sulu ang tulo ka sakop sa Abu Sayyaf Group. Usa nini na-recover ang lawas pinagi sa mga sakop sa Scout Ranger Company. Gibutyag ni Task Force Information Officer Colonel Rodrigo Gregorio, milungtad kadto sa 25 minutos ang enkwentro batok sa 30 ka mga AISG members. Wala hinoy sundalo nga napatay atol sa panagsangka. Ika-153 karon nga adlaw natawhan sa nasudnong bayani nga si Andres Bonifacio. Gisaulo kini sa mga local government units lukop nasod. Dito sa Legazpi City, dunay naandang paghalad og bulak sa estatwa ni Bonifacio. Ingon man ang sagad nga flag raising ceremony nga gitambungan sa mga local officials o kapulisan. Aduna say pagulagway sa kinabuhi ni Bonifacio pinagi sa drama o reenactment.
Dinhi sa Metro Manila, sugad pa kagabi nagtukaw ang mga anti-Marcos protesters at tubangan sa libingan ng mga bayani. Ila kining giuluhan og occupy libingan ng mga bayani. Kapin si katos ka protesters diha na matulog gawa sa gate sa libingan ng mga bayani. Pagpakita kini sa ilang pagsupak sa paglubong sa kanhi presidente diha sa maong sementeryo. Sa People Power Monument, mag-abot sab alas 4 karong hapon ang mga anti-Marcos protesters. Hinoon may pwesto ng daan ng mga pulis, MMDA personnel o mga bumbero. Andan usab ang stage alang sa programa. Ipaabot sa Coalition Against Marcos Burial nga mabot sa 10,000 hangtod 15,000 ang motambong sa rally diha sa People Power Monument. Sa Mendiola, ato magtapok ang militanteng grupo. Apan ato sab nagtapok ang mga pro-Duterte. Malinawon hinon ang sitwasyon sa duha ka protesta. Giklaro sa presidente sa PDP laban NCR, Abin Dalhani, nga dili usa ka pro-Marcos ang ilang panagtapok sa Mendiola. Alang kini sa paghisgot-hisgot sa mga nahimo sa Duterte administration ug dili nila hisgutan ang kalabot sa Marcos Burial. Update sa pasangil ni Kerwin Espinosa batog sa hepe sa kapulisan silang lungsod at ang isa mapagbalik kanya sa Cebuano News dinhi sa CNN. Gisaad sa usa ka grupo nga nagpailang caretaker sa katigayunan ni kanhi Presidente Marcos nga makadawat og tagsa ka milyon ka pesos ang mga sakop niini. Nang recruit og mga members ang grupo og giimbestiga na kini karon sa kapulisan dito sa North Cotabato. Si Abner Francisco gikan sa Kidapawan City sa detalye. Abner? Juntar ni atong Sabado ana sa 2,000 katawo nagtapok og nagparehistro ngadto sa grupong gitawag og Bullion Buyer Limited. Matod sa otoridad gipasalig sa mga grupo nga makadawat og tag 1 million pesos ang moparehistro ug gikinahanglan nga mobayad og 150 pesos alang sa registration fee. Sagad sa may parehistro mga indigenous people ug mga maguguma gikan sa nagalihang lungsod sa North Cotabato. Ipahatagan ang mga mitambong og pamphlets din mabasa ang biography ni Marcos ug ang mga proyekto niini sa mga rehiyon sa Pilipinas. Matod ni Kidapawan City Police Officer Chief Inspector Andres Sumugat, wala pa sila nadawat nga reklamo sa pagkakaron. Apan parayong gisunod sa kapulisan ang mga kalihukan sa grupo in kaso o sa kini kamatang sa scam o ko na pagpangilat. Nailhan ang coordinator sa grupo nga usa ka Mr. Granada. Bago man po sila sumali sa anumang mga organisasyon o anumang mga pangakong livelihood program na kung sino mga organisasyon ay alamin po nila kung gaano po ito katotoo. Juntar, daan na nailan ang maong grupo tungod kay tulo ka tuig ang milabay ng recruit sa kini og mga members diri sa North Cotabato. Kiingong nangolekta sa kini og kwarta og misaad og mga benefits apan walay nadawat ang mga miparehistro. Matod ni acting Governor Sherlyn Makasapi lakipunya kini sa ilang isgutan sa mosunod nga Provincial Council meeting. Juntar? Abner, doon na ba'y pagpasabot ang mga organizers ngadto sa mga otoridad kablabot nilang kalihukan? Juntar, walay pagpangutana ang mga otoridad tungod kay matot pa private establishment pahigayunan ni maong meeting. Wala sila nakapangutana kundi nag-observe lang sila sa dagan o proceedings ni maong meeting dinhi sa Kidapawan City. Kayo, Abner Francisco nag-report gikan sa Kidapawan City. Gibarugan sa suspitsadong drug lord Kerwin Espinosa ang iyang pasangil batok sa hepe sa Albuera Leyte Police, Jovi Espinido. So kuhay kini sa unang gipahibalo sa PNP nga gibakoy ni Espinosa ang pasangil batok ang Espinido. Matod sa abogado ni Espinosa, Lani Villarino, may padala kaniya si Kerwin og sulat nga kinamot, nagtino nga nakabahin si Espinido sa halin sa gibaligyang properties sa mga Espinosa. Hinon giklaro ni Kerwin nga walay drug money na dawat gikan kanila ang police chief. Patod sa abogado, gibutang na ubos sa Witness Protection Program sa Department of Justice si Kerwin apan ubos mo lang sa provisional status. Alang sa ubang kalambuan ug ubang balita, bisitahin ang among website cnnphilippines.com. Ganaw sa regional tab sa atong website ang mga balita gikan sa riyon. Makita sab sa atong website ang artist sketch sa suspitsadong nagpilin sa bomba doon sa US Embassy sa miaging adlaw. Labing bagong kasayuran ni ana nadakpan pinagi sa Bulacan Police ug Manila Police District ang suspitsado dito sa Bulacan, Bulacan. Ang durugma po ako si June Tariman. Musunod na ang Kapampangan News sa CNN Philippines. To come back to your roots is a very big decision. It demands humility on your part. You're not such a big shot after all. And to go back to where you began is really a wonderful lifetime experience. I look at life really as a work of art. So when people ask me what's my legacy, well, I think it's the way you live your life that's important.
Get your morning sports fix with me, Andre Felix, weekdays at 11 a.m. And me, Nico Halil, weeknight, 7 p.m. and 10 p.m. on Sports Fix. Only here on CNN Philippines. I'm Dr. Sanjay Gupta, and this is Vital Signs. We talk to the newsmakers themselves. Welcome to the program. Good to have you. We ask them the hard question. Why is it time? How will you make it? That cost will that incur? This is The Source. I'm Pinky Webb. In this quest, I will put at stake my honor, my life, and the president's. Bombing incidents in Davao City. Series of airstrikes. Abrupt burial of former President. Revolting. Who can shoulder the immense responsibility? I will be with you all the way. Boses nyo na lahat ng aking pinapakinggan. Make America great again. The consciousness of the people. To building closer ties. We are willing to salamat sa dasalan suporta. We all weather whatever crisis. It's not just my dream, but it's the dream of every Filipino. The vote is 9-5, dismissing the petitions challenging the burial of former President Ferdinand Marcos at dalibingan ng mga bayani. Mayang pagkatpanapuno rin iting balita. Iyayaliwag grupo pasibayong magprotesta para at salangking Marcos burial. Chinese Coast Guard balaos pa muling magpanteking kalayaan group of violence. Drug clear the barangay king Mabalacat, Pampanga, makatanggap netong ₱1,000,000. At Pawikan Festival pagselebrahan king Bataan. Pasibayong mangidwang protesta ding sasalangsang king pamangutkot kang dating Pangulong Ferdinand Marcos king libingan ng mga bayani alas 4 ninggat panapon magumpisa yung programa King People Power Monument. Manimuna Kenny in coalition against Marcos burial at talibingan ng mga bayani. Tumagon ding martial law victims kay Nakan at taliwapang sektor. Asan kanumigit 10 hanggang 15,000 ding muntakeni. May katalumpati pati na rin pamagtangal. Kaya namang medyo lamiti-tipon-tipon lambo naman ding anti-Marcos groups. Bupin at lambo namang pamitipon Kenny ding Maka Duterte. Ang pangkareni aliya kanupakiba tinikareng rally dareng sumangid ag grupo. Pisabyan mo kanu Kenny ding agawanan ng Pangulong Duterte manibati niyang niluklok yaking pwesto. Abe kareng ginta ding miyembros ng PDP laban kilusang pagbabago at hukbong federal. Misusumangit mo rin ding protesta kareng niyaya aliwang daki ng Pilipinas, pati na rin kareng aliwang bansa. Mika demonstrasyon mo rin king Cebu, Legazpi City king Albay, Ampong Lucena king Quezon. Mitipon-tipon mo rin ding Pilipino king harapan ng Philippine Consulate king Vancouver, Canada. King America mika protesta king San Francisco, California, New York, Ampong Chicago, Illinois. Magisan metong lambo naman ding grupo dareng Pilipino king Edinburgh, Scotland. Dinina nga pulong aldo ning Korte Suprema ding respondents apakibatan ing motion for reconsideration at delum sa langking pamangutkot kag dating Pangulong Ferdinand Marcos king libingan ng mga bayani. Anyawaran da ring petitioners Ari Albay Representative Edsel Lagman at dating Bayan Muna Party List Representative Satur Ocampo abaligtaran ning mumunang desisyon ning Korte Suprema. Apakibatan mo rin ding respondents king motion for contempt para king biglang pamangutkot. The court also directed that the petition for contempt of court filed by counsel for petitioners Ocampo et al. Be renumbered and consolidated with these cases after payment by petitioners of the corresponding docket and filing fees. Napun migdalong murig motion for reconsideration is Senadora Laila de Lima. Ang pangkaniti metong kanong maragula pa magkamali in Marcos burial. King aliwang palita, 14 ang barangay, king Balening Candaba, Pampanga, diniklara ng malinis king droga. Abe keniding barangay ning Santo Rosario, Lourdes, Barit, Paligi, Bambang, Salapungan, Buwas, Magumbali, Tagulod, Barangka, Talang, Kuwayang Bugtong, Rizal Santo Niño, Ampong Pangklara. Dapat sumangit niti, kailangan pa mo rin kanong harapan ng Balening problema king droga. Uling 19 barangay, tingali pa drug clear.
Kaya namang syudad ning Mabalacat, 5 barangay na mo naman ding dineklarang drug cleared ning PNP. Apin din ding barangay ning Kakutod, Mawakeri Settlement, Santa Ines, Makapagal, Ampong Kalumpang. Bilang pabuya, makatanggap na rin ning metong ₱1 milyon, iba't king lokal na kapanibalan. Kaya namang Cordillera paning tunan ngayon ding otoridad ing makibandi king bank account at tinanggap dinalang ₱1 milyon. Ini kasi suspetsang iba't king illegal na droga. Agpangkag Senior Superintendent Angelito Casimiro ning Police Regional Office Cordillera, segaway pa mag-deposit king metong nga bangko malapit king mataong lugal ning reyon. Ini halos 3 banwa na nilabas at hanggang ngayon ala pamuring mag-withdraw king pera. Pasibay ni buklating kaso ulining sinabi ng Pangulong Duterte ngayon mong bulan ating memyang ₱5.1 billion drug money king metong a pamilya. Noong makapanasan na laring Pilipino king panatag shoal, makanita mo rin king Kalayaan Group of Islands, danan ning Palawan. Agpang king Commander ng Philippine Navy Western Command, Vice Admiral Ronald Joseph Mercado, may kapagpatron na laking lugar. At ikit, ang giyangating pang magbanteng Chinese Coast Guard Kenny, alina lang gagawang takbang sa langkaring manasan. Meron pa rin presence of foreign vessels in that area. But this time, they're just there. I can say that whenever we rotate our troops and whenever we provide provisions for our troops, we have not had any problem. Dudurot ne ing kampanya ning gobyerno bang pakilala ka ring memalen ning kalibutarang Luzon ing federalismo. Yung pisa ni king Nueva Ecija at dumurot ka ring alwapong probinsya ang gaking mapupusing banwa. Agpangking Interior Department Kenny, target in 1,000 katao king balang seminar. Kenny kanusab yan ding pros at cons ding federalismo. Uling agpangkano king survey, lulto, alimitado mo ing balo daring memalen dikil Kenny. Linino ning lokal kapanibala ning Nueva Ecija lang krisis ning Sibuyas king probinsya. Agpangking provincial agriculturist ay Serafin Santos at tinamang pakatambak ka sibuyas at deni pamibandida ring traders. Mupi nalila kanus sapat ding sibuyas areni para king pamangailangan ning bansa. Inya kailangang mag-angkat iba't kareng aliwapang bansa. Oneng pansamantala mo kano ini. Minuna nung migpasyag pigagam ding hortelano, dikil king pa mag-import. May apektuan kasi kano ing karelang kapanakitan. Big celebra ning Pawikan Festival king Morong Bataan, Sentro Niti, ing pamagwal da ring pawu iba't karing yabon, pati na rin ing pamamuntada rin ni King Dayat at King Karelang Breeding Ground. Susulong ning festival ing pamaglingap karing marine turtles, ang maulaga para king ecology. Mika street dancing mo naman, sand sculpture, environmental fair, paddle paint, kite flying at taliwa pa. Iganting singkaban Christmas tree king Bulacan, Pesinayan na. 50 talampakan ning Tasniti at sepakang metong 1,400 aralang mabilog asulu. Atin mo namang miyaya 5 kulay ning sulu ang mamanerak pa. Agpangking lokal na kapamalan, libat king sisimbuloy ni king giyang tikyan daring atlong mago bang akiting bayong bayta Jesus, simbolo mo rin kanoy ning masanting banwa para king probinsya. Ing singkaban, mga baldugang kawayan, adininang disenyo, kapamilya taning pamangayt kaniti. Pamanasan king Balayan Bay king Batangas, pasibayong pekbawal. Inibanggi ng panahon ding asad ang magparakal, lakwas na ring galunggong ampong matambaka. Magluati ni nga 22 aldo. Makasuporta naman king banding siya mabalayan ning Batangas, dane ning Dayat. Api na ining katdong pamikataon, apetupad ing fishing ban. King metong pang ban, mamasayay Baguio City Mayor Mauricio Dumogan, amika firecracker ban, king mabiluga bansa. Kalupa king syudad ay ninuno pagbawal, king pamisali at pamangamit papakbong manibat pa 2014. Ibaba naman kanoing bilang dareng firecracker-related injuries uliniti. Papabustan mo ing pyrotechnics nung ating pamanantabe ning technical personnel at emergency medical service. Mupin mapilan pa mo rin ding makalusot, uling mamisalila king kasiping nga balet. Exempted naman king bat ding fireworks display ning lokal na kapamalan, kalupa ning iduang king Pasko at bayong banwa. King syudad pa mo rin ning Baguio, miligtas king number coding ding kotsing bukot. Lalam ding Administrative Order number 155, ligtas la rin ni king coding, manibatas 5 hanggang 11 Disyembre. Dapat paganakan ng lokal na kapanibalaan, kailangan pamuring pakit ding dokumentos magpatuneng makareysula rin. Migita patalibo la rin asang tumagon king syudad ng Baguio para king selebrasyon ng Volkswagen Week.
Susulong king Baguio City ing pamagparusa, kareng alius tuing pamangamit king espasyo para kareng persons with disabilities at senior citizens. Mi pasarne king mumunang reading ing munikala para kanini. Lalamngiti, mamayad multa ding gagamit kareng lugar para kareng PWDs at mga atwa, kalupa na boning parking space at taliwa pa. Nasa ning lokal kapanibala na itasing multa king adwa hanggang 5,000 pesos, depende king bilang ning opensa. At inmoring hotline naman ang gapang reklamo, digil kareng manlapas. Balaos na yung pamagsadya ng Baguio City para king pamangwang mural kareng Bale king Quirino Hill. Makipulong na yung Tourism Department kareng opisyalis at residente ng barangay. Kailangan kasing karelang written consent. Nasa ning proyektong pinturan kule maputi ampong berdi ning hanggang 6,000 bale king pader o bubong dareti. Iban king masanting akakit makasawp mo ring kanoy ni king indong kalikasan. Base kasi kanuking pamanigaral ating cooling effect ing all-white na pintura. At atanda ng ginawa na ring maragula mural kareng Bale king La Trinidad Benguet. Cleopatra's Needle king Palawan diniklara bilang critical habitat. Apinining pekamata sa bundok king Palawan. Makita sa 1,593 meters above sea level at saklong 40,000 hektarya. Kaya ipakatok na ang ding may niyayaliwang endemic species. Ing metong critical habitat maki-feature sa maulaga para king pamaglingap daring endangered species. Inya naman dapat mong protektan. Masaya kami mula sa Center for Sustainability ang pagkakonserve ng Cleopatra's Needle bilang isang critical habitat ay isang success. Di lamang ng organization namin. Again, maliit lang kami na portion sa malaking project na to. So this is a joint effort from our 7 barangays and our IT communities. Kaya super saya talaga yung nararamdaman namin. Ni talaga ning 800 billion pesos a pondo para kareng infrastructure projects king Rayon 3. Agpang king Basis Conversion and Development Authority uli dareng proyekto asang midwanging obra at kapanakitan kareng Memalen. Initial 6 billion pesos sinidwang para kareng priority projects. Abe na yung pamagpalawak king Clark International Airport ang poking pamanalakad ning Clark Green City o CGC. Daneniti para king Bayong Terminal, ampong taxiways, pati na rin king Dalan, Manibat Clark Freeport, papunta king CGC. Clark Freeport kilala bilang Destination of the Year para kareng aktibidades king larangan ning Pasiknangan. Ini king pekamumunang Sports Tourism Award. Ikwan ning Clark ing Galal, uling maralas yang pigaganapang miyayaliwang outdoor sports in Clark, kalupa ning duathlon, triathlon, cycling, fun run ang Pongaliwa pa. Iban king Clark, kilala mo naman ng Lubao bilang Best Tourism Organizer of the Year. Kabang ing Angeles City Fatboy 10's rugby team bilang Charity Event of the Year. At king Tourism Department, makasawp kanuring galal bang isulong ing sports tourism, alimo king probinsya, nune king mabilog arayon. Third runner-up yaing pambato ng Pilipinas ay Nicole Manalo king Miss Globe 2016. Mupin, abaloy ni Adwang Aldo, kaya rining pageant. King metong na namang pa magkamali king Ligligan Legwan, kalingwaning host ay inanunsyo ing third at fourth runner-up. Inanunsyo mo ini kapamilatan ng Facebook live streaming inyang Lunes. Makadyan man, migpasalamat ya pamuri ni Manalo kareng hanggang sinuporta. Sinabi na rin, amya tupad na yung kayang paninap, amya dangal king bansa. Gaganakan ngening kebaitan ning bayaning ni Andres Bonifacio. Api niyang matapang akatipunero at kilalang supremo. O neng liban kanini metong yamu namang makata. Sinulat ne ing pag-ibig sa tinubuang lupa, pati na rin ning dekalogo, ang maglista ka rin dapat danggawan ting anak ning bansa. At yan ang kabilugan na rin balitang may kalap, bisitanin kaya kaming website, cnnphilippines.com. Ako po Nicolette. Ronnie Dayan's burden of proof na kung nailalabas na talaga na wala na siya nung ngayon. But that doesn't mean na kung wala na sa dilima, hindi yun ibig sabihin na hindi posible magkita pa rin sila ni Kerwin or mangungulat na siya yun, mga time na yun. Maraming salamat, Attorney Lailani Villarino, abogado po ni Kerwin Espinosa. Kapapasok lang po na balita, kinumpirma ng polis na nahuli na ang suspect na nag-iwan
ng IED sa US Embassy. Inuulit po namin yung pong suspect na nag-iwan ng improvised explosive device ay sinasabing nahuli na. Kanina lamang po dito sa aming programa ay inilabas ng pulisya at pinakita po namin sa inyo ang sinasabing ang artist sketch ng suspect. At ngayon lamang kapapasok na balita, nahuli na daw po ang suspect. Ang sinabi po ng pulis sa isang press briefing kasama po si PNP Chief General, Director General Ronald De La Rosa, ay iniwan daw po ang IED halos 100 metro ang layo mula sa US Embassy. Bibigyan po namin kayo ng karagdagang detalye ukol dito maya-maya lamang. Magbabalik ang balitaan. This breaking news was brought to you by Primera Light Brandy. Tamang swabe, swabing tama. Sa lahat ng ginagawa ko, I live by 2 words. Tamang swabe. Sa trabaho, maayos. Sa pagdala sa sarili, maginoo. Sa buhay, may amor. Yan ang tamang swabe. At matapos ang mga araw ko na tamang swabe, Iisa lang ang hanap ko. Swabing tama ng Primera Light Brandy. Para sa akin, ito ang inuming walang sabit. pangako ko sa'yo. Primera Light Brandy. Tamang swabe, swabing tama. Drink responsibly. Maghaharap mamaya ang Ateneo Blue Eagles at FEU Tamaraws para sa huling pwesto sa UAAP Men's Basketball Finals. Maglalaban ang mga koponan ng Ateneo at FEU mamayang alas 4 ng hapon sa Smart Araneta Coliseum. Ang mananalo ang haharap sa De La Salle Green Archers sa Championship Series. Itinuturing na biyaya ng singer-actress na si Janela Salvador ang pagkakapili sa kanya na kumanta ng theme song ng Disney animated film na Moana. Isa si Janela sa 5 singers mula sa Southeast Asia na kumanta ng How Far I'll Go. Mula nang ilabas ang music video ni Janela noong nakaraang linggo sa YouTube, umani na ito ng mahigit 2.5 milyong views. Sa premiere night ng pelikula nitong weekend, sinabi ng singer-actress sa CNN Philippines na nakikita niya ang kanyang sarili sa pinakabagong Disney princess na si Moana. At mapapanood ang Moana simula ngayong araw. Susunod, paggunita ng Bonifacio Day ngayong araw, trending sa social media. Alamin ang mga saloobin ng netizens sa pagbabalik ng balitaan sa CNN Philippines. Usap-usapan ngayon sa social media ang paggunita sa ika-153 kaarawan ni Andres Bonifacio. Trending sa Twitter ang hashtag Bonifacio Day at Supremo na bansag kay Bonifacio. Para kay Victor Diola, kadalasan nating binabaliwala ang kasaysayan. Pero kung wala ito, hindi natin matatamasa ang kalayaan natin ngayon. Nagpasalamat naman ang Twitter user na si Darlene kay Bonifacio para sa pakikipaglaban niya para makamtan ang kalayaan. Anya mananatili sa puso ng mga Pilipino ang mga ginawang sakripisyo ng Supremo. At yan ang kabuuan ng balitaan ngayong Miyerkules, November 30, 2016. Ako po si Pinky Webb. Hanggang bukas. Magandang tanghali. Mayong hapon, gikan sa CNN Philippines, ako si June Tariman. Ano ang mga nagunang balita, Lukop Nasod. May dayon kayo bisita si Presidente Duterte dito sa Lanao del Sur, taliwa sa hulga sa seguridad. Dungan sa Bonifacio Day, gihimusab ang anti-Marcos protest sa lain-laing japit sa Nasod. O dito sa North Cotabato, nagpailang caretaker sa Marcos Wealth, misaad og minilyong benepisyo ato sa mga ipang-recruit nga sakop. Mudayon ang Presidente pagbisita sa Lanao del Sur karong adlaw bisan sa nahitabong pag-atake sa iyang security team. Sa iyang pamahayag kagahapon, gibaliwala ni Presidente Rodrigo Duterte ang abiso pag-uswag una sa iyang biyahe. Ano ang pamahayag sa Presidente? I'm going there. I'm going there because I'm just simply going there. The advice was to postpone. I said, no, I'll go there. And if possible, take the same route. Kung hindi ako lulusot, nandiyan naman. That's why we have a Vice President, Leni Robredo. And you can have a gentle president also.
in exchange for the discourteous mouth. Gitak na alas 11 kaganing buntag ang pagbisita sa presidente sa Tactical Command Post sa 103rd Brigade dito sa Butig alang sa briefing. Gisalikway sab si Commander sa 103rd Brigade, Colonel Roseller Murillo, ang istorya sa social media network nga walay ambush nga nahitabo kagahapon. Ingon ini nga tinuod ang pagpangatake ug doon na pagani nakasaksi sa hitabo. Hinoon dili pa matino unsang grupo ang responsable niini. Lima sa siyam nga nasamdan sa ambush kagahapon dito sa Marawi City gidala ngadto sa military hospital, sa Fort ID ug sa pribadong ospital sa Cagayan de Oro City. Usa nini gingong critical ang kondisyon tungod sa pinusilan sa liog. Gitakda silang bisitahan sa presidente ning mga orasa. Nagdumili ang militar sa pagtawag sa ambush kagahapon nga failure of intelligence kung kapakya sa pagpugong nga kini mahitabo. Gisusi karon sa mga expert kung unsang klase sa bomba ang gigamit pag-atake sa convoy sa Presidential Security Group samtang gipangita pasab ang mga responsable sa pag-atake. Gipasabot sa militar nga nung wala nila mapungi ang pagpangatake sa convoy nga mo'y advance party sa pagbisita ni Presidente Duterte karong adlaw dito sa Lanao del Sur. Hindi ko sinasabing failure sa intelligence. Siguro malaki kasi area no. Tapos yun nga matindi yung sympathizers nila. Kaya talagang sumingit nila. Posibleng mula na pa og pipila ka adlaw o kahabulan ang panagsangka dito sa lungsod sa Butig, Lanao del Sur tali sa militar o mga sakop sa Mauti Group. Ulahing kasayuran gikan sa militar nagingon nga nakuha nagbalik sa militar ang 2/3 sa lungsod sa Butig nga unang giokupa sa Mauti Group. Gingong nangatras sa sabang grupo unang giokupa sa Mauti Group ang giabandon nga mga structures sa lungsod sukad nitong November 24. Giangkon sa usa ka opisyal sa army nga nakabintaha ang grupo sa Mauti apan mipatigbabaw gihapon ang puwersa sa kagamanan. 21 na kasundalo ang samaran samtang daghan ang iyong napatay sa habig sa grupo. Kaya naman namin ang kalaban. Yun nga lang, naka-advantage sila. Tapos yung pag-clearing operation, yun yung nahira, yung kailangan talaga ng time sa pag-clear. Suportado ni ARMM Governor Mujib Hataman ang pagbukod sa militar sa mga sakop sa Mauti Group dito sa Lanao. Alang ni Hataman, naghatag kanila sa ARMM ug labad sa ulo ang grupo sa Mauti. Sakop sa Autonomous Region ang Lanao del Sur diin nakabase ang Mauti Group. Patod sa ni Hataman, imposible ang paghimo og peace negotiations tali sa mga terrorist group sama sa Mauti. Miuyon si Hataman sa gihimo aksyon sa presidente pagpalig-on sa operasyon batok sa mga terorista. Pero tingin ko tama din yung desisyon at policy directive ni Presidente na dapat talaga intensify yung law enforcement against this group from expanding. Ang Mauti Group, gipanguluhan sa mga sakop sa pamilyang 3rd Army Brigade, pinasabugan muna ng improvised explosive device o IED ang convoy bago ito pinaulanan ng bala. Siyam na sundalo ang sugatan. Kanila mga miyembro ng Presidential Security Group o PSG o mga cloak-in na security o bantay ng Pangulo. Na karamihan sa kanila pinky nagpapagamot na ngayon sa Cagayan de Oro City. Yan ang iniisang bibisit doon. Samantala, malaking bahagi pa rin na pinky ng bayan ng Butig kung saan naroon tayo ngayon. Ang sabi ng militar ay kanilang nabawi. Ito yung tapos sinasakupin ng mga teroristang grupong Mauti noong nakaraang linggo. Ayon kay Murillo, 2/3 na ng sentro ng Butig bayan na kontrol ng militar, pero patuloy pa rin ang bakbakan sa lugar habang nagbibig umaatras umano ang mga sa kabundugang bahagi ng Lanao del Sur. Maraming salamat, David Santos, nag-uulat. Nanawagan ng pulisya sa publiko na makipagtulungan para mahuli ang suspect na nag-iwan ng IED malapit sa US Embassy. Kahapon, inilabas ng pulisya ang composite sketch ng suspect ayon sa mga otoridad.
may tangkad na 5 feet 5 inches, katamtaman ng pangangatawan, kayumanggi ang balat at nasa 44 hanggang 45 taong gulang ang lalaki. Sinabi ng mga testigo, nakita nila ang lalaki na sumakay ng taxi pagkatapos iwan ang kahina-hinalang gamit sa daan. Sinusuri na rin ng pulisya ang surveillance footage malapit po sa US Embassy. Panahon na para magbitiw sa pwesto ang ilang transportation undersecretaries dahil hindi maganda ang kanilang naging performance. Ito ang giniit ni Speaker Pantaleon Alvarez sa panayam sa The Source. Humihingi ang Transport Department ng emergency powers para sa Pangulo para malutas ang problema sa trapiko. The problem is with DOTR. It's not with us. Kasi dun sa committee hearing, tinanong sila, what are your plans? How will you address the traffic? Wala. So, we cannot give them that blanket authority. Kung wala kang plano, anong gagawin natin? Di ba? I mean, we will give you an emergency power, let's say for 2 years. Tapos, ngayon wala kang plano. Hindi naman siguro tama. Sa usapin naman ng investigasyon ng mababang kapulungan ng Kongreso sa Bilibid drug trade, inihayag ni Alvarez na humingi na siya ng paumanhin sa ilang mga naging katanungan ng kongresista. Paliwanag niya, layon lamang ng mga katanungan na ipakita kung sino talaga si Senador Laila de Lima. Hindi naman kaysa umabuso, because ganito yung sitwasyon. Here is a woman who pretends to be clean. And pinoportray niya yung sarili niya as graft buster, crime buster, yung talagang siya, yung malinis. No? So, how do you demolish her credibility? So, dapat palabasin mo yung what kind of a person is she? Ano yung pagkatao niya? So, kailangan malaman niya ng sambayanan. Please wait for the approval. Mapapanood muli ang The Source mamayang alas 2 ng hapon at alas 7:30 ng gabi. Nilinaw ng abogado ng hinihinalang drug lord na si Kerwin Espinosa na hindi umaatras ang kanyang kliyente sa naunang pahayag nito kay Albuera Leyte Police Chief Jovi Espenido. Sa liham ni Kerwin na ipinadala sa kanyang abogado, sinabi niya na si Espenido ang tumawag sa kanya, kaya may koneksyon siya kay dating Justice Secretary at ngayon Senador Laila de Lima. Humingi anya ng 5% si Espenido mula sa mga nabenta nilang property at meron din silang video para patunayan ito. Nauna nang sinabi ni PNP Chief Ronald De La Rosa na binabawi na ni Kerwin ang mga naging pahayag nito laban kay Espenido dahil matinu umanong pulis ito. Dahil dito wala munang aksyong gagawin si De La Rosa laban kay Espenido. Kausapin natin si Attorney Lailani Villarino, ang abogado ni Kerwin Espinosa. Attorney, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Miss Webb. Opo, ano ho ba ang sinabi ho ba talaga ni Kerwin? Binawi niya ba yung kay Espenido o siya'y nananatili at sinasabing yun pa rin ang kanyang unang naging pahayag tungkol kay Espenido, Attorney? Unang-una po, gusto ko lang linawin na na-misquote lang si General De La Rosa. Hindi naman talaga niya sinabi dun sa press conference niya na nag-backtrack si Kerwin. Ang nangyari kasi, nag-usap sila ni Kerwin at tinatanong talaga niya kung ano ba talaga itong si Inspector Espenido, kung tumatanggap ba talaga ng drug money sa kanya. However po, diba kung napansin nyo, nung Senate hearing at saka doon din sa affidavit ni Kerwin, never na-mention ni Kerwin na nagbigay siya ng drug money kay Inspector Espenido. So from the very start, walang allegation si Kerwin tungkol doon sa pagtanggap or pagbigay ng drug money kay Inspector Espenido. Iba po yung issue ng ni Kerwin Espinosa at saka yung mga kapatid niya tungkol kay Espenido po. So, kung sinasabi yung nag-backtrack, mali po yung term ng media noon eh. Hindi yung sinabi ni
si General De La Rosa. Kaya nagulat din kami nung lumabas yun. Okay. Yung para lang clarify lang yata ni General De La Rosa kung ano ba talaga tumanggap pa to o hindi. Okay. Yun lang. Pero as we said, wala naman nakalagay dun sa affidavit. So there was really nothing to take back in the first place. So ganito na lang, attorney, yung sinasabi ho ba, ganito na lang, si Espinido ho ba ay tumanggap ng drug money kay Kerwin? Ang sagot mo, hindi. Hindi siya tumanggap, hindi rin nag-offer si Kerwin sa kanya. Ang pangalawang tanong po, attorney, si Espinido ho ba ang naging bridge o tulay para kay Kerwin at kay Senador Laila de Lima? Yes, according to Kerwin, siya yun ang tumawag sa kanya noong August 2015 pagkatapos nung mag-dive siya dun sa Anilao, Batangas at sinabi sa kanya ni Inspector Espinido may katawag sa kanya na driver bodyguard daw ni Ma'am Leila. Okay. It was through Inspector Espinido po na nag-facilitate na mag-connect si Kerwin kay Ronnie Kay Dayan. Okay. Nagkaroon ho ba ng pagkakataon na tumanggap ng pera si Espinido kay Kerwin Espinosa? Yung pagtanggap ng pera, meron po siyang binigay twice yata. Pero donation yun sa church ni Inspector Espinido. Okay. Yung nasa krame pa rin ho ba si Kerwin ngayon? Under po siya sa custody ng PNP. Opo. Pero nandyan na ho ba siya? Pasok na ho ba siya sa Witness Protection Program? Ma'am, hinihintay po namin yung commitment order from the court. So, kung meron ng commitment order from the court na dito siya i-commit sa Manila, whether it's in PNP or NBI, then mag-start na yun yung process ng WPP. Paano naman po yung sinasabi ng iba o napansin ng marami na iba po yung naging testimonya ni Kerwin laban naman doon sa naging testimonya ni Ronnie Dayan. Si Kerwin po sinabi nagbigay ng pera noong taong 2015 hanggang 2016. Ang sabi naman po ni Dayan ay ang pagtanggap daw ng pera ay 2014. Okay. Yung sa discrepancy po ng date, Kerwin is still standing by in his testimony na 2015 yun. Kung susuriin nyo talagang mabuti, the money that was collected from Kerwin by Ronnie Dayan was supposed to be para to finance the candidacy of then Secretary de Lima, di ba? Secretary de Lima declared her candidacy for Senate sometime August of 2015. So paano magbigay si Kerwin ng money ng 2014? Hindi pa nag-declare si Secretary de Lima na tatakbo siya bilang senador, di ba? Opo. So makikita mo yun yung Opo, pero attorney, ang sinasabi naman po ni Ronnie Dayan, noong taong 2015 na supposedly nagbigay si Kerwin ng pera kay Dayan para kay Senador Laila de Lima, wala na daw ho siya, hindi na siya empleyado ni Secretary Laila de Lima then. Well, wala ko kaming knowledge dyan kung hanggang kailan siya naging empleyado ni Secretary de Lima or sa DOJ for that matter. Agriculture, healthcare services, pati na rin sa livelihood at infrastructure projects si Pangulong Ferdinand Marcos. If Rodrigo Duterte will be the best Philippine president, Noynoy Aquino is the worst Philippine president. Lahat ay nagagamot. Pero dito naman sa hanay ng mga anti-Marcos groups ay lutang na lutang yung kanilang mensahe para ngayong araw na ito. Ito ay para bigyan ng hustisya itong mga naging biktima ng martial law. At hindi lang yan, ay panawagan din nila kay Pangulong Duterte na wakasan na ito kontraktualisasyon mula yan dito sa mga iba't ibang labor groups na nagtipon-tipon ngayon dito sa Medjola, bagay na ipinangako ni Pangulong Duterte. Vicky? Maraming salamat din sa iyo, Anjo Mario, nag-uulat. Kabi-kabila rin ang mga protesta sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Bukod sa Mendiola, sa Maynila at People Power Monument sa Quezon City, may mga pagkilos din sa Cebu, Legazpi City sa Albay, at Lucena City sa Quezon. Magtitipon din ang mga Pilipino sa harap ng Philippine Consulate sa Vancouver, Canada. Sa Amerika, magkakaroon ng mga protesta sa San Francisco, California, New York at Chicago, Illinois. Pati ang grupo ng mga Pilipino sa Edinburgh, Scotland, magsasagawa rin ng kilos protesta. Nag-resign ang hepe ng National Historical Commission na si Maria Sereno Diokno bilang protesta sa libing ni dating Pangulong Marcos. Sa isang pahayag, pinatikos ni Diokno si Pangulong Rodrigo Duterte pati na ang Korte Suprema. Sabi ni Diokno, pinili niya ang tamang panig ng kasaysayan
na tila binaliwala ng Pangulo. Giit niya mali ang desisyon ng Korte Suprema na ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Anya tila nawala ng saysay ang pinaglabang kalayaan noong martial law. Ayon sa Malacanang, nirerespeto nila ang desisyon ni Diokno. Si Diokno ay anak ng nationalist na si Jose Diokno na isang leader ng opposition na nakulong noong kasagsagan ng pamumuno ni Marcos. Matapos mag-resign ni Diokno, inanunsyo rin ng NHCP Commissioner Francis Geologo na nagbitiw na rin siya sa pwesto. Binigyan ng 10 araw ng Korte Suprema ang public at private respondents na sagutin ang motion for reconsideration na inihain sa libing ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Inihiling ng petitioners na sina Albay Representative Edsel Lagman at dating Bayan Muna Party List Representative sa Turo Campo na baliktarin ang naunang desisyon ng Korte. Pinapasagot din ang respondents sa motion for contempt dahil sa biglaang pagpapalibing kay Marcos. The court also directed that the petition for contempt of court filed by counsel for petitioners Ocampo et al. Be renumbered and consolidated with these cases after payment by petitioners of the corresponding docket and filing fees. Kahapon naghain din ng motion for reconsideration si Senador Laila de Lima. Anya isang malaking pagkakamali ang Marcos burial sa libingan ng mga bayani at nagbabala sa posibleng maging masamang epekto nito. Ginugunita ngayon ang ika-153 kaarawan ni Gat Andres Bonifacio. Nakilala si Bonifacio bilang isang magiting na leader ng revolusyon, pero hindi batid ng karamihan na malaki rin ang kontribusyon ni Bonifacio sa larangan ng panitikan o masining na pagsusulat. Narito ang ilan sa kanyang obra. Supremo at isang magiting na tipunin. Ganito kinilala ng makabagong henerasyon si Gat Andres Bonifacio. Sa kanyang buong pusong pakikipaglaban para sa bayan, ang kanyang buhay, isa sa pinakamakulay na kwento sa kasaysayan. Subalit sa likod ng kanyang matapang na pagkatao at kanyang walang humpay na pakikibaka, nagtatago ang isang tunay na makata. Sa kanyang tulang pag-ibig sa tinubuang lupa, inilarawan ni Bonifacio ang kanyang labis na pagmamahal sa bansa. Dito niya rin inilahad ang nilalaman ng kanyang puso sa gitna ng revolusyon. Si Bonifacio rin ang may akda ng Dekalogo o ang listahan ng mga tuntunin o batas na dapat gawin ng mga anak ng bayan. Ang kanyang akda naman na ang dapat mabatid ng mga Tagalog ay nagsasalaysay ng buhay ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila. At ang tulang tapunan ng lingap ay sumasalamin sa kanyang bayan na hindi nawawalan ng pag-asa. Mahigit 100 taon man ang lumipas, tila ba inilalahad pa rin ng mga akda ni Andres Bonifacio ang tunay na kalagayan ng bayan. Kung maaari lamang niyang isulat at gawing tula ang lahat ng nagaganap sa kasalukuyan, ano kaya ang sasabihin nito? Tristan Udalo, CNN Philippines. Drug lord na si Kerwin Espinosa hindi umaatras sa kanyang mga naunang testimonya ayon sa kanyang abogado. Yan sa pagbabalik ng balitaan sa CNN Philippines. RFID is now ETC. Experience the same tollway convenience with electronic collection or ETC. No new stickers needed. Travel hassle-free to South even with your existing RFID tags. Reload your accounts at these establishments. Or drive to any of the following sites for installation.
the Skyway RFID website for more details. This is the Petron difference. Petron fuels give you better engine protection, better mileage, and better power. Because Petron knows you deserve only the best. The best ever TJ moments with the family. Wow, TJ! Lumalabas kapag may tenderness. At juiciness. Sarap! Love you, Mom! From the #1 hot dog sa bawat kagat, best ever TJ Sarap. Bata pa ako, paborito ko na to. Favorite natin na. Sarap naging bata, lalo't pagkasama sila. The #1 hot dog, Pure Foods Tender Juicy Hot Dog. Kids forever. Ang pinaka-tender, pinaka-juicy, at pinaka-masarap na tender juicy hotdog, lalo pang pinasarap. Ngayon, high protein na para mas masigla. The best hotdog, tender juicy hotdog. Nagbabalik ang balitaan dito sa CNN Philippines. Natuloy ang biyahe ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lanao del Sur kahit painatake ng Maute Group ang kanyang advance party kahapon. Siya mang nasugatan sa naging pag-atake. Nasa Lanao del Sur ang aming senior correspondent na si David Santos. David, anong oras dumating ang presidente dyan? Bago yan, Pinky, bibigyan mo lang ng update, no? Nice naging pananambang o ambush kahapon, no? Ito'y matapos nga kumalat ang mga balibalitang stage o gawa-gawa lang ito. Well, mariing pinabulaanan ito ng militar ngayong araw. Pawang propaganda at paninira lang daw. Yan ang naging tugon ni Colonel Roselier Murillo, ang commander ng 103rd Army Brigade, sa mga ulat na kumalat sa social media. Kanina kasi nakausap natin ng ilang mga residente sa Barangay Emi sa Marawi City, yung lugar na pinangyarihan ng ambush kahapon, at sila din duda sa naging kwentong militar. Nasaksihan mismo ni Barangay Tanod Abdullah Pascan ang insidente at anya, wala naman siyang napansin na may kalaban ang mga sundalo. Hindi rin siya naniniwala na ang teroristang grupo na Maute ang nasa likod ng insidente dahil sarado naman umano ang kanilang komunidad laban sa mga masasamang elemento. Now, ilang residente ang barangay ang nagsabi na malabo ay natake ang militar halos ang tapat sa isang national highway na dinadaanan din ng maraming tao. Na ayon sa Maute nga nanimuyo sa lungsod sa Butig, Lanao del Sur. Kini maong chart gikan sa 103rd Infantry Brigade nga nakuha sa CNN Philippines sa karong tuiga, nagpakita sa mga sakop sa pamilyang Maute nga nangulo sa grupo. Gila sila si Ominta o Kayamura Maute nga mga facilitator sa grupo kinsa nasikop sa nasantang pagpamumba sa Zamboanga niadtong Agosto. Ang magsong Omar o Abdullah Maute mao karoy giilang leaders sa grupo. Gitaho sa militar nga napatay si Omar sa Pebrero apan pipinag-adlaw mipatimaw kini. Nakita si Abdullah sa usa ka video nga gi-upload sa internet sa miaging bulan. Mga kanisakop sa Moro Islamic Liberation Front ang magsuong Maute. Dito sa Capual Island, Omar, Sulu Province, napatay sa mga sakop sa Joint Task Force Sulu ang tulo ka sakop sa Abu Sayyaf Group. Usa nini na-recover ang lawas pinagi sa mga sakop sa Scout Ranger Company. Gibutihag ni Task Force Information Officer Colonel Rodrigo Gregorio, milungtad kadto sa 25 minutos ang enkwentro battle sa 30 ka mga AISG members. Wala hinoy sundalo nga napatay atol sa panagsangka. Ika-153 karon nga adlaw natawhan sa nasudnong bayani nga si Andres Bonifacio. Gisaulo kini sa mga local government units lukop nasod. Dito sa Legazpi City, dunay naandang paghalad og bulak sa estatwa ni Bonifacio. Ingon man ang sagad nga flag raising ceremony nga gitambungan sa mga local officials o kapulisan. Aduna say pagulagway sa kinabuhi ni Bonifacio pinagi sa drama o reenactment. Dinhi sa Metro Manila, sugad pa kagabi nagtukaw ang mga anti-Marcos protesters at tubangan sa libingan ng mga bayani. Ila kining giuluhan og occupy libingan ng mga bayani. Kapin si katos ka protesters diha na matulog gawa sa gate sa libingan ng mga bayani. Pagpakita kini sa ilang pagsupak sa paglubong sa kanhi presidente diha sa maong sementeryo. Sa People Power Monument, mag-abot sab alas 4 karong hapon ang mga anti-Marcos protesters. Hinoon may pwesto ng daan ng mga pulis, MMDA personnel o mga bombero. Andan usab ang stage alang sa programa. Ipaabot sa Coalition Against Marcos Burial, nga mabot sa 10,000 hangtod 15,000 ang motambong sa rally diha sa People Power Monument.
Sa Mendiola, ato magtapok ang militanteng grupo. Apan ato asab gagtapok ang mga pro-Duterte. Malinaw hinon ang sitwasyon sa duha ka protesta. Giklaro sa presidente sa PDP laban NCR, Abin Dalhani, nga dili usa ka pro-Marcos ang ilang panagtapok sa Mendiola. Alang kini sa paghisgot-hisgot sa mga nahimo sa Duterte administration ug dili nila hisgutan ang kalabot sa Marcos burial. Update sa pasangil ni Kerwin Espinosa batod sa hepe sa kapulisan silang lungsod at ang isa mo pagbalik kanya sa Cebuano News din sa CNN. Gisad sa usa ka grupo nga nagpailang caretaker sa katigayunan ni kanhi Presidente Marcos nga makadawat og tag 1 milyon ka pesos ang mga sakop niini. Nang recruit og mga members ang grupo og giimbestiga na kini karon sa kapulisan dito sa North Cotabato. Si Abner Francisco gikan sa Kidapawan City sa detalye. Abner? Juntar ni adtong Sabado ana sa 2,000 katawo nagtapok og nagparehistro ngadto sa grupong gitawag og Bullion Buyer Limited. Matod sa otoridad gipasalig sa mga grupo nga makadawat og tag 1 million pesos ang moparehistro ug gikinahanglan nga mobayad og 150 pesos alang sa registration fee. Sagad sa may parehistro mga indigenous people ug mga maguguma gikan sa nagalihang lungsod sa North Cotabato. Ipahatagan ang mga mitambong og pamphlets din mabasa ang biography ni Marcos ug ang mga proyekto niini sa mga rehiyon sa Pilipinas. Matod ni Kidapawan City Police Officer Chief Inspector Andres Sumugat, wala pa sila nadawat nga reklamo sa pagkakaron. Apan parayong gisunod sa kapulisan ang mga kalihukan sa grupo in kaso o sa kini kamatang sa scam o ko na pagpangilat. Nailhan ang coordinator sa grupo nga usa ka Mr. Granada. Bago man po sila sumali sa anumang mga organisasyon o anumang mga pangakong livelihood program na kung sino mga organisasyon ay alamin po nila kung gaano po ito katotoo. Juntar, daan na nailan ang maong grupo tungod kay tulo ka tuig ang milabay ng recruit sa kini og mga members diri sa North Cotabato. Kiingong nangolekta sa kini og kwarta og misaad og mga benefits apan walay nadawat ang mga miparehistro. Matod ni acting Governor Sherlyn Makasarti lakipunya kini sa ilang isgutan sa musunod nga provincial council meeting. Juntar? Abner, doon na ba'y pagpasabot ang mga organizers nga ito sa mga otoridad, kabalabot nilang kalihukan? Juntar, walay pagpangutana ang mga otoridad tungod kay matot pa private establishment paigayunan ni maong meeting. Wala sila nakapangutana kundi nag-observe lang sila sa dagan o proceedings ni maong meeting dinhi sa Kidapawan City. Kayo, Abner Francisco nag-report gikan sa Kidapawan City. Gibarugan sa suspitsadong drug lord Kerwin Espinosa ang iyang pasangil batok sa hepe sa Albuera Leyte Police, Jovi Espinido. So kuhay kini sa unang gipahibalo sa PNP nga gibakoy ni Espinosa ang pasangil batok ang Espinido. Matod sa abogado ni Espinosa, Lani Villarino, may padala kaniya si Kerwin og sulat nga kinamot, nagtino nga nakabahin si Espinido sa halin sa gibaligyang properties sa mga Espinosa. Hinon giklaro ni Kerwin nga walay drug money na dawat gikan kanila ang police chief. Patod sa abogado, gibutang na ubos sa Witness Protection Program sa Department of Justice si Kerwin, apan ubos po lang sa provisional status. Alang sa ubang kalambuan ng ubang balita, bisitahin ang among website, cnnphilippines.com. Ganaw sa regional tab sa atong website, ang mga balita gikan sa riyon. Makita sab sa atong website ang artist sketch sa suspitsadong nagpilin sa bomba doon sa US Embassy sa miaging adlaw. Labing bagong kasayuran ni Ana, nadakpan pinagi sa Bulacan Police ug Manila Police District ang suspitsado dito sa Bulacan, Bulacan. Ang durugma po ako si June Tariman. Musunod na ang Kapampangan News sa CNN Philippines. To come back to your roots is a very big decision. It demands humility on your part. You're not such a big shot after all. And to go back to where you began is really a wonderful lifetime experience. I look at life really as a work of art. So when people ask me what's my legacy, well, I think it's the way you live your life that's important. Get your morning sports fix with me, Andre Felix, weekdays at 11 a.m. And me, Nico Halil, weeknights, 7 p.m. and 10 p.m. on Sports Fix. Only here on CNN Philippines. I'm Dr. Sanjay Gupta, and this is Vital Signs. Talk to the newsmakers themselves. Welcome to the program. Good to have you. We ask them the hard question. Why is this time? How will you make it?
cost will that incur? This is The Source. I'm Pinky Webb. I will put at stake my honor, my life, and the president's. Bombing incidents in Davao City. Series of airstrikes. Abrupt burial of former President. Revolting. You can shoulder the immense responsibility. I will be with you all the way. Boses nyo na lahat ng aking pinapakinggan. We make America great again. The consciousness of the people. To building closer ties. We are willing to salamat sa dasalan suporta. We all weather whatever crisis. It's not just my dream, but it's the dream of every Filipino. The vote is 9-5, dismissing the petitions challenging the burial of former President Ferdinand Marcos at dalibingan ng mga bayani. Pagkat panapuno rin iting balita, iyayaliwang grupo pasibayong magprotesta para at salangking Marcos burial. Chinese Coast Guard balaos pa muling magpanteking kalayaan group of violence. Drug clear the barangay king Mabalacat, Pampanga, makatanggap netong milyong pesos. At Pawikan Festival pagselebrahan king Bataan. Pasibayong mangidwang protesta ding sasalangsang king pamangutkot kang dating Pangulong Ferdinand Marcos king libingan ng mga bayani alas 4 ninggat panapon magumpisa yung programa King People Power Monument. Manimuna Kenny in coalition against Marcos burial at talibingan ng mga bayani. Tumagon ding martial law victims kay Nakan at taliwapang sektor. Asan kanumigit 10 hanggang 15,000 ding muntakeni. Ni katalumpati, pati na rin pamagtangal. Kaya namang medyo lamiti-tipon lambo naman ding anti-Marcos groups. Bupin at lambo namang pamitipon Kenny ding Maka Duterte. Ang pangkareni aliya kanupakiba tini kareng rally dareng sumangid ag grupo. Pisabyan mo kanu Kenny ding agawanan ng Pangulong Duterte malibat. A lot of people there already now. Earlier we were showing you a couple of people who are actually pro-Duterte loyalists. But what you're seeing right now are anti-Marcos protesters. Earlier we also showed a couple of them in Quezon City. Right now, again, this is live in Mendiola, and later on we will be showing you more protesters expected in the People Power Monument. So we will be showing you that throughout the day. Now, this is the People Power Monument. As you can see, not a lot of people converged there yet. But this is the area we're expecting to have protesters later on in the afternoon. Again, we will be showing you that live throughout the day here in CNN Philippines. Massive protests are expected in different areas today. Again, we showed you earlier Quezon City. We showed you earlier people in Mendiola. And later expected will be protesters as well in People Power Monument. Anti-Marcos rallies are happening both here in the country and abroad. Again, their centers are the People Power Monument in Quezon City and Mendiola in Manila. Protests will also happen in Cebu, Legazpi City in Albay, and Lucena City in Quezon. Filipinos in Canada are staging their own rallies in front of the Philippine Consulate in Vancouver. In the U.S., Filipinos will also hold protests in San Francisco, California, New York, and Chicago, Illinois. A group of Filipinos in Edinburgh, Scotland are also joining the protests. The Transport Department is seeking emergency powers for the president to help solve the country's traffic mess. But House Speaker Pantaleon Alvarez tells Pinky Webb on The Source some transport undersecretaries should resign because of poor performance. The problem is with DOTR. It's not with us. Kasi dun sa committee hearing, tinanong sila, what are your plans? How will you address the traffic problem? Wala. So, we cannot give them that blanket authority. Wala kang plano, anong gagawin natin? Di ba? I mean, we will give you an emergency power, let's say for 2 years. Tapos, ngayon wala kang plano. Hindi naman siguro tama. Catch the full interview on The Source. The replay airs at 2 p.m. and 7:30 p.m. Updates will be back at 2 p.m. I'm Claudine Trillo. Stay tuned for Balitaan at 12 noon. Good morning.
sa CNN Philippines, ako si Pinky Webb. Ang mga balita ngayon, malawakang kilos protesta laban sa Marcos burial, isinasagawa ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Malaking bahagi ng Butig, Lanao del Sur, nabawi na ng mga otoridad mula sa Maute Group. At ilang mga opisyal ng Transportation Department pinagbibitiw sa pwesto ni Speaker Pantaleon Alvarez. Magandang tanghali sa paggunita ng ika-153 kapanganakan ng bayaning si Andres Bonifacio, kabi-kabilang kilos protesta ang nakakasa para ipakita ang pagtutol sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Nakatutok ang CNN Philippines sa mga lugar kung saan magtitipon ang mga nagpoprotesta. Nasa People Power Monument sa Quezon City ang aming senior correspondent na si Ruth Cabal. Nasa Maynila naman si Trisha Terada at Anjo Alemario. Mula pa kagabi nagkaroon ng tinatawag na Occupy libingan ng mga bayani. Mahigit 100 tao ang nagtipon-tipon at natulog sa labas ng gate ng libingan ng mga bayani bilang pagtutol sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ayon sa kanila, hindi sila titigil hanggat hindi inaalis si Marcos sa libingan ng mga bayani. Alamin natin ang latest mula kay Trisha Terada. Trisha. Pinky, mula libingan ng mga bayani at liwasang Bonifacio, sinalubong ng grupong Block Marcos ang mga miyembro ng Sanlakas at samahan ng iba't ibang mga manggagawa sa P. Burgos Mehan Garden. Ngayon, dito sa mas malaking grupo na to, kapansin-pansin na maraming bata ang nakisali. May iba na napasama dahil walang mapag-iwanan yung kanilang mga nanay at ang iba ay kusang loob na nakilahok para raw ipaglaban yung karapatan nila bilang mga bata, lalong-lalo na yung karapatan nila sa edukasyon. Paliwanag din sa Sanlakas Secretary General Aaron Pedrosa, ang mga batang ito yung magmamana ng kanilang mga pinaglalaban. Mainam umano na sa murang edad ay mamulat na sila. Ngayon, bukod dun sa pagtulig sa pagkakalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, ay nananawagan din ng mga grupo ng manggagawa at estudyante sa Administrasyon Duterte para singilin ang pagbabagong ipinangako nito. Ngayon gumawa rin yung mga rallyista ng kabaong at mukha ni Marcos kasama ang mga karapatan nilang nakasulat sa iba't ibang karatula na mistula umanong nilibing din ayon kay Pedrosa. Ngayon ay nandito nga tayo sa Menjola kung saan nagtungo yung grupo ng Sanlakas at Block Marcos Movement at mula rito sa Menjola ay pupunta na sila sa People Power Monument. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Trisha Terada, nag-uulat. Dumako naman tayo sa People Power Monument kung saan magtitipon-tipon din mamayang hapon ang mga nagpoprotesta sa naging paglibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Naroon na aming senior correspondent na si Ruth Cabal. Ruth, may mga nagpupunta na ba dyan ngayon? Alas 4 ng hapon pa ang simula ng programa dito sa People Power Monument ng Coalition Against Marcos Burial. Pero ngayon pa lang ay pantay sarado na nga itong lugar. Maaga pa lang ay nakapwesto na ang mga tauhan ng PNP at ng MMDA at ng Bureau of Fire Protection. Yan ay para magbantay nga dito sa gagawing programa ng Coalition Against Marcos Burial at nalibingan ng mga bayani. Nakaset up na rin yung kanilang stage dito. Ayon sa isa sa mga organizer na si Susan Tagle, alas 4 ng hapon pa ang simula ng programa pero mas maaga ay inaasahan na nila na darating yung mga lalahok dito katulad ng mga grupo ng martial law survivors, mga kabataan mula sa iba't ibang universidad at ang mga kinatawan ng iba't ibang sektor. Kasama rin ang mga petitioner kontra sa paglibing ng dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Isa na rito ang grupo ni Representative Edsel Lagman na naghain na ng motion para ma-exhume o hukayin ang labi ng dating Pangulo. Nasa 10,000 to 15,000 daw ang inaasahan nila na darating dito. Magkakaroon ng speeches at pagtatanghal ng iba't ibang banda ng mga artist tulad nila Gary Granada, Bayang Barrios. At Pinky, sa mga oras na ito, ang inyong nakikita ay yan yung live na kuha dito sa White Plains Avenue at bahagyang sinarado yung bahagi dito sa papalapit sa corner ng EDSA kasi nandito nakaset up yung kanilang stage. Pero sa mga oras nito, Pinky, ay mabilis pa naman ang daloy ng trapiko. Yan ang latest, Pinky.
Maraming salamat, Ruth Cabal, nag-uulat. Nasa Mendiola naman si Anjo Alimario kung saan nagtitipon ng ilang militanteng grupo. Anjo, kamusta naman ang sitwasyon dyan? O, Piki, kakatapos nga lang nitong naging programa nitong mga pro-Duterte groups dito sa may harap mismo ng Mendiola. At hindi sila nag-iisa dito, kasama nga nila itong mga anti-Marcos groups na ngayon ay nagtitingan dito sa may Mendiola, kung saan nga ay maganda yung nag-iusapan nila, Piki, kanina, no? Hayaan daw muna nilang matapos itong programa nitong mga pro-Duterte groups bago sila bumabante dito sa may unahan ng Mendiola, at nagawa nga ito. At tinanong ko nga direkta kay Abby Dalhani, presidente nito PDP Laban NCR, kung bakit ngayon ba nila ginawa itong pro-Duterte gathering na sa mismong araw nitong anti-Marcos protest. Ang maliwanag ni Haba din sa atin ay ito daw ay walang kinalaman sa Marcos burial, kundi ito ay isang pagkilala sa mga nagawang accomplishment ni Pangulong Duterte mula nung siya ay nahalal. At sabi niya nga pa sa atin ay bawal daw sa mga speaker na magsalita ng patungkol sa Marcos burial ngayong araw sa kanilang programa itong mga pro-Duterte group. At isa nga sa nagsalita ay itong si dating Governor E.R. Ejercito, at narito ang kanyang naging pahayag. Kung ikukumpara po natin ang mga nagawa ni Ninoy Aquino, nagawa ni Cory Aquino at nagawa ni Noynoy Aquino, mas malaki di hamak ang accomplishment in terms of security, peace and order.